Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang episode 322 sa ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo nagbalik sa Himlayang Pilipino Memorial Park sa lungsod Quezon upang maganap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, sportsman at mga negosyante na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling antungan ng aktor, tagapanulat, direktor at producer na lumabas sa maraming mga pelikula sa loob ng mahigit 20 taon mula pa noong 1980. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng Himlayang Pilipino Memorial Park ay ang huling antungan ng aktor, tagapanulat, direktor at producer na si Tata Esteban. Si Steve Navarro Regala ay sinilang noong ika-28 ng Setyembre taong 1954. Siya isang aktor, tagapanulat, direktor at producer na lumabas sa maraming mga pelikula sa loob ng mahigit 20 taon mula pa noong 1980. Siya ay gumamit ang alias na Steve Paulo bilang aktor sa pelikula mula taong 1980 hanggang 1984 at ang alias na Tata Esteban bilang direktor sa pelikula mula 1984 hanggang 2001. Si Regala ay lumabas sa 10 mga pelikula bilang aktor, 5 bilang tagapanulat at 22 bilang direktor mula taong 1980 hanggang 2001. Siya ay unang lumabas noong taong 1980 sa pelikulang Bongga Kaday na pinagbidaan ni Nora Honor kasama sina Lloyd Sammartino at Rolly Quezon. Steve! Oh, ano? Saan ko si Buti Steve? nagkita tayo. Ano ba? Pinsan mo rin siya? Ibig mo sabihin, magkamagayak tayo? Kayo na lang magpinsan, ha? Oh, ano ba? Ang ilan sa kanyang mga pagganap sa pelikula mula taong 1980 hanggang taong 2000 ay ang 1981 Mahinhin vs. Mahinhin na pinagbidaan ni Dindo Fernando at Ronaldo Valdez kasama sina Edo Manzano at Carmen Martin. 1981 Dear Heart na pinagbidaan ni Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Ang bagay special. Sinong guy na naka-glasses? Oy, April there. Bigyan mo akong 3 beer. Ako, bigyan mo ako ng special, small. Parang masyado. Yeah. Okay, sa kasi. Sige ito na Ay. Okay, sa dulo. Okay, Nakatingin ka ba, Ernie? 1982, Karibal Ko ang Aking Ina na pinagbidaan ni Gloria Diaz at Mark Hill. 1994, The Secrets of Sarah Jane, Sana'y Mapatawad Mo na pinagbidaan ni Jelly de Belen kasama sina Richard Gomez at Jo Marie Iliana. Ang kanyang huling pagganap ay noong taong 2000 sa pelikulang Fidel Jimenez, Magsubukan Tayo na pinagbidahan ni Lito Lapid kasama sina Ana Capri, Tonton Gutierrez at Roy Alvarez. Bilang direktor, si Regala ay nakagawa ng mahigit 20 mga pelikula mula taong 1984 hanggang 2001. Ang kanyang unang proyekto ay noong taong 1984 sa pelikulang Alapaa na pinagbidaan ni Tanya Gomez kasama sina William Martinez, Mark Hill at Michael De Mesa. Ang ilan pa sa kanyang mga obra ay ang 1986 Materiales Fuertes na pinagbidaan ni Lola kasama sina Myrna Castillo, George Estregan at Dick Israel.
...1986, Magic of the Universe o sa orihinal nitong pamagat na Salamangkero na pinagbida ni Michael De Mesa kasama sina Tanya Gomez at Tom Tom. It requires strict concentration. 1992 Encanto na pinagbida ni Roderick Paulate kasama sina Francis Magalona, Robin Padilla at Vilma Santos. Putol sila! Mawala kayo ka! Ang dating nananahimik na kapaligiran, sinakop na. 1999 Gatillo, Sa Bawat Kalabit, Buhay ang Kapalit na pinagbida ni John Regala kasama sina Chuck Perez at Aya Medel. Ang kanyang huling obra ay noong taong 2001 sa pelikulang Tabi-Tabi Po sa kanyang ikalawang kwenta na pinamagatang Encantada na pinagbida ni na Antoinette Tos at Juan Mig Bondoc. Ito ko sa inyo. Noon, may isang mala tinatayuan ng subdivision. Ngunit noong Hulyo taong 2003, ang testimonya sa pagbabagong buhay ni Regala mula sa pagkalulong sa droga at pambababae ay naitampok sa The 700 Club Asia na pinalabas sa GMA7. Natutuwa ako sa mga pag nakikita ko nag-direct si Lino, si Mario. Natutuwa ako para masarap yata mag-direct, no? Which I did finally nung 1985. Pinsi ko nanay ko na mag-produce ng Alapap. It was my first movie, no? It starred Tanya Gomez. Alapap made good in the Metro Manila Film Festival. It won 13 major awards, no? Yumabang ako. Kanya yung film na Alapap, parang ang feeling ko nasa Alapap ako. Tatay Esteban, nag-bloom, no? Sumikat ang Tatay Esteban ng 85. Naging star builder ako, ang dami pasikat ko. No? I started out making names for them. Ang dami kong nabigyan na pelikula. During my height sa showbiz, pumasok din ng drugs sa buhay ko. I should say na nilamon ako ng sistema ng showbiz. At the same time, nilamon ako ng drugs. No? Pumasok ang shabu. Yung una, hindi ko maintindihan ng tama. Pero eventually, nasarapan ako sa tama. Pag may shabu ka, you know, you can do all things, no? Feeling ko nung para akong Diyos, nagagawa akong gusto ko. Siyempre, pag may drugs ka, mga panahon na yun, lahat ng babae lalapit sa'yo. Nawawala mga clubs. Pelikula ko, hindi ko na alam kung saan ko napunta ko, nabenta ko, or saan. Wala, napapariwara ako dahil nawawala nga lahat ng mga producers sa barkada ko, mga artista. Naging barkada ko ng mga drug lords. Nakiusap sa akin, mami ko, magpa-rehab ka, anak. Sabi ko, mami, hindi ako praning eh. Paano mo nasabihin, hindi ka praning yan, yung mga kotse, papalitan mo ng Shabu. Dapat ang Mercedes-Benz ko, pinalitan ko na 1 kilo. Para makatira lang ako. Akala ko sikat na director ako eh. Doon ko nakikita na sikat na drug lord ako. Nakakatok yung kapitbahay ko. Sabi niya, pare, yung anak mo si Sacho nahulog sa kanal. Kung may storbo yung yung hit ko eh. O sige, balik mo na lang. Putik, at saka yung may mga konti-konti galos at pagpapasok. Sabi niya, Papa, Mama, bakit niyo naiintindihan dumi-dumi ko na? Makikita yung umuusok yung nitira ko. Ano ba yan? Bakit? Ano ba yung umuusok? Masarap ba yan? Sabi niya, patigim nga. Sabi niya, patigim nga pa. That was the last of it, Binasag ko yung pipe ko. Kinapang ko lahat yung shabu ko. Bumalik kami ng Baguio. Pinaliguran ko lahat. Totally ako sa Baguio. I was praying. Ako, Lord, patuwan mo. Ginamit ni Lord yung bata para ma-realize ko. Kung walang yan na ginagawa ko, ba't ganito? Natawa kami mag-asawa. Ilang beses ko makatusan si Lord, hindi ko binubukusan. Kala ko, all the while, kala ko itong mga kaibigan ko na turingan. Jesus Christ was there for me. He never left me nor forsake me. He was my best friend. Hindi ko magpapalit to. Kahit sa anong klase, hindi ko magpapalit si Lord. Ang nanay ko, milyonary, nulustay ko pera, pero pinag-pray pa rin ako. Ito yung pag-iiyak kong to. Hindi ako artista, director ako eh. I'm a very lousy actor dahil rapist lang ako sa pelikula eh. These are tears of joy kung paano ginawa sa akin ng Lord.
Ito ko ngayon, I'm ready to die for my God. Whatever it will cost, kasi okay ako. Sa lahat ng mga taong in one way or another that I may have hurt. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng mga naging anak ko. Especially, again, yung mga naging asawa ko nga, na hindi ako maintindihan, sana mapatawad niyo ako. I'm asking for forgiveness. I love you all in Christ. To God be the glory. Si Regala ay pumanaw ni ika-10 ng Setyembre taong 2003 dahil sa atake sa puso. Makalipas lamang ang halos 2 buwan matapos ang kanyang testimonya sa pagbabagong buhay sa The 700 Club Asia noong Hulyo taong 2003. Siya ay 48 taong gulang lamang. Katabi ni Regala sa kanyang lingantungan ay ang kanyang ina na pumanaw matapos ang 15 taon noong ika-22 ng Marso taong 2018 sa edad na 86. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte sa Maynila at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel nito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park, sa Marikina at sa Parañaque. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel nito at magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.